Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong July 3 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, yan po ang kalagayan ni Shiba Inu ngayon kung saan ay patuloy pa rin po siya sa pagko-consolidate dito sa ilalim ng major resistance line natin na for 0 digits 1768. Nag-umpisa pa siyang mag-consolidate dito pa noong June 24 hanggang sa kasalukuyan. Ayan, kitang-kita natin na diretso lamang po siya. Ayan, at hindi man lamang siya bumabagsak or hindi niya kayang makabalik sa ibabaw ng major resistance line natin dito. Kaya ganyan po talaga kung pag sinabi nating consolidation, nagko-consolidate or nagsa-sideways po siya. At yan yung ating Halswith indicator dito ay mahaba na po yung kanyang kulay red na pangangatawan. At mapapansin natin na medyo bahagyang lumiliit na yung sukat niya dito. At mapapansin din natin na medyo nababaluktot na yung kanyang pangangatawan dito sa ibaba. Sinyalis po yan na nanghihina na po ang bearish momentum nitong si Shiba Inu. Kaya yan po ang dahilan. Kaya nagre-resulta po yan sa kanyang consolidation. At ganun din po yung ating QQE mode indicators dito sa ibaba kung saan ay ayan yung mga kulay red na QQE bars ni Shiba Inu ay nag-umpisa pang lumiit yung mga sukat nito pang nakalipas na June 25 hanggang sa kasalukuyan. Yan, ibig sabihin po niyan ay nanghihina na po ang selling pressure natin dito. Kaya kung pag naghihina po yung selling pressure ay di na po nila kaya na ipagpatuloy ang kanilang pagtutulak sa presyo ni Shiba Inu para ito ay bumagsak. Kaya sa madaling salita ay parang pantay po ngayon yung persa ng mga buyers at mga sellers. Kaya nagre-resulta po ang market price ni Shiba Inu yan sa pagko-consolidate or pagsa-sideways. Kaya kung pag magpapatuloy po ito ay magiging mahaba po yung kanyang consolidation at pwedeng yan pa rin po yung nakikita ko na magiging galaw ni Shiba Inu sa mga paparating na araw. Magko-consolidate pa rin po siya. At yung inaabangan po natin dito ay yung pagbabago ng mga indicators natin dito. Unang-una ay syempre yung ating Halswith indicator dito ay kung pag lumiit na ng husto at yung parang handa na siyang magbago ng kulay. Kung saan ay mula sa pagiging kulay red ay magiging kulay green ito. Ito po yung halimbawa natin. Ayan, ganito po siya. Pag lumiit na ng gusto, lalong-lalo na kung pag lumabas na yung kulay green na pangangatawan ng ating Halswith indicator, ay isa po yung malakas na sinyales na nag-uumpisa ng magbago ang trend ni Shiba Inu. Mula sa pagiging bearish ay magiging bullish ito. At ganun din po yung ating QQE mode indicator dito. Yung inaabangan po natin dito ay ang paglabas ng mga kulay blue na mga QQE bars natin dito katulad ng mga QQE bars na ito. Kaya ayan po yung inaabangan natin dito. Lalong-lalo na kung pag nagkatugma yung ating dalawang indicators dito na nagpapakita po na ng bullish signal ay dyan ko po masasabi na nasa mga 80 to 90% na bullish trend na itong si Shiba Inu. Pero sa ngayon ay ganito pa rin po yung hanggang sa ganito pa rin po yung nakikita natin na signal ay medyo mas nakakalamang pa rin po ng bagya ang mga bears or yung mga sellers. Yan, at lalong-lalo na at si Bitcoin ay nakakaranas po ng pagbagsak. Ayan, bumabagsak po siya sapagkat nabasag po niya yung dating trend support line natin dito. Kaya ayan, nakakaranas po siya ng pagbagsak at maaaring po niyang hatakin ang market price ni Shiba Inu para ito na rin ay makaranas ng pagbagsak or magpatuloy ito sa kanyang pagko-consolidate. Kaya ayan, wala pa rin pong sa madaling salita ay ang aking analysis dito kay Shiba Inu sa mga paparating na araw ay wala pa rin pagbabago kung saan ay ito po ay magpapatuloy lamang sa kanyang pagko-consolidate. Kaya ayan,
At saka yung isa pang binabantay natin dito ay kung magagawa niyang makabalik sa ibabaw ng trend resistance line natin dito or kung mababasag niya ito. Sapagkat yan po yung kapag nagawa po niya ito ay posibleng dito na po siya makaka-recover kung nagawa niyang basagin ito or ito yung umpisa ng kanyang recovery. Ayan, yan pong muli yung aking mga live spot trading positions dito po kay Shiba Inu. Meron po akong 5 rito na mga nakaabang na sell pending orders or take profit dito sa itaas at 2 buy pending order dito po sa ibaba. Yan, mga yellow arrow signs ay yan, nakatapat naman po sila sa mga price levels ng mga resistance line natin dito kung saan ay nakaset ang mga ito. At ganun din po sa mga 2 buy pending orders ko dito sa ibaba. Maaari po ninyong kopyahin or gayahin ito. At ayan. Yung aking ginagamit po na trading platform dito ay ang TradingView. At yung 2 indicators ko rito, yung nandito po sa chart ay yan po ang Hall Street indicator at yung nandito sa iba ay ito naman po ang QQE mod indicator. Check na lamang po ninyo yung description ng video na ito sapagkat nandyan po yung link ng mga video na aking ginawa na siyang nagpapaliwanag kung paano gamitin ang 2 indicators na ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button ito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon ito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.